Relate na relate ako! Ala, parang nanginlove na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Ibang kilig sa orig. Dear MOR, minsan, kahit gaano natin kamahal ang isang tao at gaano natin kagusto na mabuo ang isang masayang pamilya, mahirap pangatawanan, lalo na kapag ang mismong padre de pamilya na ang bumitaw. Mga kamorkada, tawagin niyo na lang akong Ayan. 32 years old, taga Palawan, pero ngayon ay nakatira na kami dito sa Makati kasama ang anak ko. Nagtatrabaho ko sa isang kilalang bangko dito lang din sa Makati. At sana sa kwentong ibabahagi ko ngayon ay matulungan ninyo ako at ang inyong mga listener. Halos 10 taon na kaming magkarelasyon ng live-in partner ko na si Mark. Meron na rin kaming isang anak, si Christian. At ako ang dahilan kung bakit hindi pa rin kami nagpapakasal. Gusto ko kasi na bago kami magpakasal, may sarili na kaming bahay, maliit na negosyo, at nakabukod na ipon para sa pang-college ni Christian. Sumang-ayon naman si Mark sa gusto kong mangyari. 7 years old na si Christian nang mag-decide si Mark na magtrabaho sa abroad. Ayoko sana dahil okay naman ang trabaho niya bilang supervisor sa isang mall dito lang din sa Manila. Pero na-convince niya na rin ako na pumayag dahil para na rin daw makapag-ipon kami at magkaroon ng sariling bahay. Kasama na rin sa mga plano ang maayos ang birth certificate ko at makasal kaming dalawa. 3 taon lang naman daw siya sa Singapore at kapag nakaipon na kami ng malaki-laki, hindi na siya babalik pagkatapos ng 3 taon. Mama, isama mo rin po to sa mga gamit ni Papa? Ay, oo nga. Munti ko nang makalimutan na ilagay tong family picture natin. Nakita ko po kasi to sa kama ninyo kanina kaya itinabi ko muna. Thank you, anak. Ang gulo na kasi dito sa kwarto namin ng papa mo. Hindi ko na alam kung paano ayusin ito. Matagal po bang mawawala si Papa dito sa bahay? Hindi naman masyado. Saglit lang siya dun sa abroad. Bakit mo natanong? Ang laki po kasi ng maleta niya tsaka ang dami niyo pong nilalagay ng mga gamit. Bakit po ba kailangan pa magtrabaho ni Papa sa malayo? Akala ko ba okay na sa'yo na aalis si Papa? Oo nga po, kasi nag-promise po siya na ibibili niya ako ng mga bagong toys. Maraming toys. Pero mas gusto ko pa rin po nakasama dito si Papa sa bahay. Kahit wala ng toys, basta kumpleto po tayong lahat. Christian, na-explain na naman namin sa'yo to, di ba? Kailangan umalis ni Papa kasi para rin naman sa atin yun. Opo, Mama. Sorry po. Nalulungkot na po kasi kaagad ako eh. Oh, bakit parang may naririnig akong nalulungkot dito sa kwarto, ha? Ay nako, itong anak mo, hindi ka pa umaalis, namimiss ka na kaagad. Ikaw pala yung nalulungkot. Halika nga dito. Halika dito. Nalulungkot Daddy, ka? tama na po! Ano, nalulungkot ka, ha? Nalulungkot ka pa rin, ha? Hindi na po! Nako, mukhang napagod ang anak natin na makiliti. Uminom ka muna ng tubig sa kusina. Sige po, Mama. Iinom po muna ako ng tubig. Medyo okay na nga pala tong mga gamit mo. Binawasan ko na rin ang ibang damit kagaya ng binilin mo kanina. Mabuti naman. Ako rin masyado ng maraming dadalhin kasi may ibibigay naman doon na uniform sa amin doon. Isinama ko na rin dito sa maleta yung family picture natin na munti ko pang makalimutan. Buti na lang naabot ni Christian kanina. Yan naman ang hindi ko pwedeng maiwan dito.
Bakit ang lalim ng buntong hininga mo? Gusto mo ikaw na makilitiin ka, ha? Kung pwede nga lang na kapag kiniliti mo ako, hindi ka na umalis eh. Para hindi na rin ako malungkot. Ay, no, pati ba naman ikaw? Mark, alam ko na pag-usapan na natin to. Nagpapakatatag lang ako sa harap ng anak natin, pero... ang hirap eh. Ako rin naman. Nahihirapan. Lahat tayo. Pero kailangan natin mag-sacrifice eh. Para mas gumanda yung buhay natin. Tsaka yung kinabukasan ng anak natin. Naintindihan mo naman yun, di ba? Siyempre naman. Matagalan nating plinano to eh. Hindi ko lang talaga maiwasang maisip na paano kung mangulila ka sa amin? Sa akin? Paano kung makahanap ka ng ibang... Shh. Hindi mangyayari yan. Para namang hindi mo ako kilala. Kailan ba ako nagloko ng babae? Kahit naman nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo, hindi mo naman ako nahuli, di ba? Hindi dahil sa magaling ako magtago, kagaya ng sinasabi ng iba, pero dahil wala akong ibang naging babae maliban sa'yo. Iba pa rin yung sitwasyon ngayon. Kasi magkakalayo tayong dalawa. Mahal, malaki ang tiwala ko sa'yo. Pero hindi sa mga taong makakasama mo na hindi ko naman kilala. Eh di papakilala ko sa'yo lahat ng mga makakasama o makikilala ko sa Singapore. Isasama ko sila sa video call natin. Mahal naman eh. Pinapatawa lang kita. Ayoko kasi na hindi pa nga ako umaalis. Nalulungkot ka na kaagad ng ganyan. Paano pag wala na ako dito sa bahay? Mas lalong malulungkot ang anak natin kapag nakikita ka niyang umiiyak. Inipigilan ko naman. Ang hirap lang talaga. Normal lang na malungkot ka. Pero sana, iwasan mong ipakita kay Christian. Kasi habang wala ako, ikaw lang ang pwedeng kuhanan niya ng lakas ng loob. Pangako, mahal. Magpapakatatag ako. Kaya, magpakabait ka dun, ha? Siyempre naman. Good boy na good boy kaya tong asawa mo. Basta mahal, pag uwi ko dito sa atin, sana pumayag ka na magpakasal sa akin, ha? Tatanggi pa ba ako? Matagal na nating plano to, di ba? Gusto ko lang talaga na nasa ayos na ang lahat bago tayo magpakasal. At mangyayari yon pagka uwi ko galing sa Singapore. Huwag ka na masyadong malungkot, ha? Hindi na, mahal. I love you. I love you too. Mahal na mahal kita at ang anak natin. Saglit lang to. Mabubuo rin ulit tayo. Mga kamorkada, wala naman kaming naging problema ni Mark mula nang umalis siya. Consistent siyang tumatawag sa amin ni Christian. Nagkukwento tungkol sa trabaho niya at sa mga kasama niya. Marami na raw siyang kaagad mga Pinoy na naging kaibigan sa Singapore. Bagay na hindi na nakakapagtaka kasi kilala ko si Mark bilang isang palakaibigan na tao. Kaya naman unti-unti na ring nawala yung takot ko na baka magloko siya o mambabae habang magkalayo kami. Paminsan-minsan ay nangungulila pa rin ako at nalulungkot, pero hindi ko na yun pinapakita kay Christian. Tama naman kasi si Mark na ako lang ang pwedeng kuhanan ng lakas ng anak namin habang nasa malayo siya. Kaya ginawa ko ang lahat para mapakita sa anak namin na dapat nagpapakatatag kami habang malayo ang papa niya. Dahil pagbalik ng papa niya, makukumpleto na ulit kami. Tapos alam mo ba, mahal, na kinausap ako ng teacher ni Christian. Ang sabi niya, isa raw anak natin sa pinakamagaling magbasa at magsulat sa klase niya. Talaga? Oo. Ang sabi pa ng teacher, sigurado raw na may award na matatanggap ang anak natin. Bibidyohan ko para makita mo. Galing naman ni Christian. Siyempre, mana yata sa papa niya. Mahal, pwede bang mamaya ka nalang magkwento? Maaga kasi akong aalis ng apartment eh. Ha? Di ba mamayang gabi papasok mo? Kasi overtime. Mag-overtime kami sa trabaho kaya kailangan ko pumasok na maaga eh. Ganun ba?
Ngayon na lang ulit tayo nagkausap kasi palagi kang offline. Tapos aalis ka rin kaagad. Nag-extend pa naman ako ng lunch break ko para mas makausap ka ng matagal. Mahal, sorry na. Kailangan ko lang talaga pumasok ng maaga ngayon kasi marami kaming gagawin sa trabaho eh. Pero di ba sabi mo dati, kapag ganitong araw ng Biyernes, konti na lang yung gagawin niyo sa trabaho kasi tuwing Huwebes ang deadline niyo. Eh, hindi ba pwedeng magbago yung schedule namin sa trabaho? Mahal naman. Alam mo kung bakit ako nagpapakapagod at puyat dito sa Singapore, di ba? Para sa inyong dalawa to ng anak natin. Sorry, mahal. Namiss lang kasi talaga kita. Ako rin naman. Sobrang miss na kita. O sige na, kailangan ko na ibaba to, bye. Sige, mahal. I love... Ay, di man lang siya nag-I love you sa akin. Uy sis, buti na abutan kita. Pasabay ha. Tapos ka na bang kumain? Oo, tapos na. Eh parang wala pa sa kalahati yung nabawas dito sa pagkain mo, oh. Nawalan kasi ako ng gana eh. Bakit? Ang aga mo nang nag-take ng lunch kanina eh. Akala ko kasi gutom ka na. Si Mark kasi. Oo nga pala, no? Kaya maaga kang nagla-lunch break kasi para maka-video call kayo na matagal. Oh, kamusta na raw siya sa Singapore? Ayos naman daw. Alam mo, kanina ko pa napapansin. Bakit ba nakasimangot yung mukha mo eh? Nagkausap naman pala kayo ni Mark. Pinatayan niya kasi kaagad ako sa video call namin kasi maaga raw siyang papasok sa trabaho. Ni hindi nga niya ako pinatapos sa kwento ko tungkol sa anak namin. Eh ano naman, trabaho naman pala yung dahilan niya eh. Unless na may nararamdaman kang kakaiba sa ginagawa niya. Ewan ko ba, baka paranoid lang ako. Alam mo sis, ang mga babae, meron tayong tinatawag na woman's intuition. Alam mo naman na siguro yun, di ba? Kaya huwag mong basta-basta binabaliwala yung mga nararamdaman mo, lalo na kapag kakaiba dyan sa partner mo. Ayoko lang na pagsimulan namin ng away ni Mark yung pagiging paranoid ko. Minsan kasi nagtalo na rin kami, tapos sinabihan niya ako na ang demanding ko na raw. Kahit parang siya yung bigla na lang nawawala ng time sa amin. Ikaw naman kasi sis, ang sabi ko sa'yo, dati pa, pakasalan mo muna siya bago mo payagang mag-abroad. May tiwala naman ako sa kanya. Sa halos 10 taon na relasyon naming dalawa, never siyang nagkaroon ng ibang babae. Pero iba ang sitwasyon ngayon. Alam mo kasi ang pinakamahirap sa LDR na setup, hindi lang yung pagkakatiwalaan mo yung taong mahal mo eh. Kung hindi, yung pagkatiwalaan yung mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na hindi mo naman kilala. Dalawang araw na hindi pa rin tumatawag si Mark. Sagutin niya na sana itong tawag ko kasi nag-aalala na ako sa kanya. Mahal! Kumusta ka na? Bakit ngayon mo lang nasagot tawag ko? Sobrang nag-aalala ako sa iyo eh. Sorry, naging busy lang. Nag-chat naman ako eh. Baka hindi ko masagot yung mga tawag mo, di ba? Oo, pero isang beses lang yun. Ang dami ko nang chat sa katawag sa'yo. Lahat yun hindi mo naman sinasagot. Kasi nga, busy nga ako. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo para maintindihan mo, ha? Hindi mo kailangan magtaas ng boses. Nag-aalala lang naman ako sa'yo kasi wala ka ng paramdam sa loob ng 2 araw. Pero nagpaalam nga ako, di ba? Alam mo, Ayan, mabuti pa ibaba ko na to. Magpapahinga na lang ako kaysa inaaway mo ako ng ganyan. Sandali lang, mahal. Sorry na. Namiss lang naman kita eh. Sige na, bukas na lang tayo mag-usap. Gabi na kaya magpahinga na tayo pareho. Mark, may problema ba tayo? Di ba sabi ko sa'yo, bukas na lang tayo mag-usap? Pagod nga ako. Hindi mo ba maintindihan yun? Pwede mo namang sagutin kung meron o wala. Yun lang. Ayoko na. Ano? Pagod na ako sa ganitong setup natin. Hindi ko maintindihan. Anong setup ang sinasabi Ito mo? mismo. Uuwi ako ng pagod sa trabaho, tatawag ka, mga away, at magdedemand ng oras kahit sinabi ko na sa'yo kahit gaano ako kabisi sa trabaho. Kaya siguro, Ayan, mas okay pa siguro, alam mo yun, tapusin na lang natin to. Teka lang. Ano bang sinasabi mo? Yung sinasabi mo bang pagdedemand ko palagi ng oras sa'yo?
Hindi naman araw-araw yun ah. Pero, sige, hindi ko na ulit gagawin yun. Hindi na kita awayin. Ayusin na natin to. Wala nang dapat ayusin. Mark, napakasimple lang ng mga pinag-awayan natin. Huwag mo namang tapusin lahat sa atin ng dahil lang doon. Ayan, hindi lang kasi tutungkol dun eh. Sorry, pero ayoko na talaga. Tapusin na natin to ngayon. May iba ba? I'm sorry. Nangulila ako habang malayo ako sa inyo ng anak mo. Umiiyak ako pero hindi ko pinapakita sa'yo dahil ayoko panghinaan ka ng loob. Kaya kinaya ko mag-isang paungulila ako. Hanggang sa makilala ko si Laika. Pinaramdam niya sa akin na hindi ako dapat nalulungkot kahit nasa malayo ako hanggang sa ma-realize ko na mahal ko na pala siya. Akala ko ba ako lang? Ang sabi mo, papakasalan mo ako pagbalik mo ng Pilipinas. Magiging buo ulit tayo ng anak natin. Mark, ano to? Bakit kailangan mong gawin sa akin Ayan, to? sorry talaga, pero mahal ko na si Laika eh. Kahit umuwi pa ako ng Pilipinas, siya na ang babaeng pakakasalan ko. Kaya huwag na natin pahabain to. Tapusin na lang natin lahat ngayon. Pero mahal kita. Huwag mo namang gawin sa akin to. Baka naguguluhan ka lang kasi malayo ka sa akin. Sa amin ang anak mo. Nakapag-desisyon na ako. Ayoko nang pahirapan ang sarili natin, lalo na ikaw. Hindi ko naman hihintong pagsustento ko kay Christian. Hindi ko kailangan ng sustento mo. Ang kailangan ko, ikaw. Pag-usapan muna natin to kapag magkasama na tayo. Kasi sigurado naman ako na babalik lahat ng nararamdaman mo para sa akin. Mararamdaman mo na mahal mo pa rin ako. Ako pa rin ang mahal mo. Ayan, ayokong gawin to eh. Ayokong saktan ka, pero hindi na talaga kita mahal. Mga kamorkada, sa halos 3 buwan na nakalipas, ay ilang beses pa akong nagmakaawa kay Mark na ayusin namin ang relasyon naming dalawa. Na umuwi muna siya para makapag-usap kami dahil alam kong naguguluhan lang naman siya since malayo siya sa amin ng anak namin. Pero bigo ako na pagbigyan siya. Buo na raw ang desisyon niya na tapusin ang lahat sa aming dalawa. At paulit-ulit niyang sinabi sa akin na hindi na siya masaya sa relasyon namin, na hindi na niya ako mahal, at may ibang babae na siyang minamahal. Sobra akong nasaktan kasi sa halos 10 taon ng relasyon naming dalawa, never kaming nagkaroon ng third-party issue. Kaya nga sobrang laki ng tiwala ko sa kanya. At never ko ring naisip na kung kailan malayo na siya sa akin, saka naman mangyayari ang lahat ng ito. Mga kamorkada, kesa magmukmuk ako at magpakalasing dahil sa ginawang pakikipaghiwalay ni Mark sa akin, pinilit ko na lang tanggapin ang lahat kahit sobrang sakit. Bakit ang aga tumawag ni Mark? Kung kailan naman paalis na ako dito sa bahay, baka malit pa ako nito sa opisina. Ayan, buti sinagot mo. Hindi ko na nga sana sasagutin kasi paalis na ako papuntang trabaho. Bakit ang aga mong napatawag? Kung hinahanap mo si Christian, nasa school na siya. Mamayang gabi ka na ulit tumawag. Sorry actually, ikaw talagang pakay ko eh.
kasi, may favor sana ako sa'yo. Ano yun? Nag-away kasi kami kanina ni Laika eh. O tapos, ano naman kinalaman ko sa pag-aaway niyo? Kasi Ano nga? pwede mong kausapin mo siya tapos sabihin mo na wala na talaga tayong dalawa. Ha? Sige na, Ayan, please. Ayaw niya kasing maniwala sa akin eh. Akala niya kapag tumatawag ako sa'yo, ikaw yung gusto kong makausap. Kahit si Christian naman talaga yung gusto mong makausap? Hindi na nga ako nung kapakita sa video call kapag kausap mo yung anak natin eh. Ayaw nga kasing maniwala ni Laika. Ilang beses na ako nagpaliwanag pero nagsiselos talaga siya sa'yo eh. Kaya please naman kausapin mo siya kapag nandito na siya. Bumili lang ng pagkain namin sa labas pero babalik na yun. Teka lang, nandito na yata siya. Teka lang, Mark. Ano ba yan? Isasama pa ako sa gulo nila. Ayan, ito na siya. Si Laika, girlfriend ko. Laika si Ayan, ex-girlfriend ko. Hi, Laika. Kumusta? Okay naman. Ayan, di ba matagal na tayong wala? Ibig ko sabihin, matagal nang tapos yung relasyon nating dalawa. Ayaw kasing maniwala nitong babe ko na kaya ako tumatawag sa'yo sa Skype kasi para makausap ko lang si Christian eh. Totoo yung sinasabi niya, Laika. Halos 3 buwan na rin na nakakalipas mula nang tapusin niya yung relasyon naming dalawa. Talaga? Hindi ka ba nagsisinungaling? Bakit naman ako magsisinungaling? Ako na nga itong hiniwalay ng dahil sa'yo. Ano yun? Ang ibig kong sabihin, totoo ang sinasabi ng boyfriend mo. Magta3 buwan nang tapos ang relasyon naming dalawa. At kaya lang kami nagkakausap sa Skype kasi nagre-request ang anak namin na makita ang papa niya. Sige, naniniwala na ako. Sabi naman sa'yo babe, di ba? Matagal na kaming wala ni Ayan. Oo na. Sorry na kung naging selosa ako. Ayos lang. Ang mahalaga, alam mo nang isasabi ako ng totoo. Ikaw na ang mahal ko kaya huwag ka na magselos, okay? May kailangan pa ba kayo sa akin? Kasi kailangan ko na pumasok sa trabaho. Wala na. Thank you. Salamat Ayan Bye. Ingat. Oh, bakit ka naman kasi pumayag na ipakausap ka ni Mark sa bagong girlfriend niya? Ayoko namang maging kontrabida masyado sa kanila. Ayan, sige, magpakamartir ka pa. Oh, tapos iiyak-iyak ka ngayon. Nakakainis lang eh. Ginamit pa niya ako para maayos ang relasyon nilang dalawa. Kasalanan mo rin naman kasi yan, sis. Kung hindi mo sinagot ang tawag niya, di hindi ka iiyak-iyak dyan. Malay ko ba na yun pala yung pabor na sinasabi niya? Kung alam ko lang, pumasok na lang sana ako ng maaga kanina. Nakakainis pa yung Laika na yun, ang arte-arte. Kala mo kung sinong maganda. Oh, tama na yan. Mag-relax ka na dyan kasi kailangan mo ring bumalik sa loob ng opisina. Nauna akong nag-lunch sa'yo, di ba? Okay na ako. Pwede mo na akong iwanan. Sigurado ka ba? Oo naman. Tapos na ako umiyak, kaya medyo magaan na yung pakiramdam ko ngayon. Siya, mauna na ako pumasok ha. Marami pa rin akong aasikasuhing report eh. Oo, sige. Kaya ko na to. Susunod na rin ako. Dapat hindi na ako masyado naapektuhan ng ganito. Halos magta3 buwan na kaming hiwalay. Pero, parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ayan, ayos ka lang ba? Romel, oo, ayos lang ako. Umiiyak ka na naman. Hindi, ano lang. May naalala lang. Teka, bakit parang late ka yata nakapag-lunch? Tinapos ko pa kasi yung pinapagawa ni Sir Ramirez eh. Ikaw, parang hindi mo man lang nagalaw yung baon mo ah. Wala rin kasi akong gana kumain. Ganun ba? Ayan, hindi naman sa pag-feeling close ako kasi halos mag-iisang taon pa lang ako dito sa kumpanya pero gusto ko lang sabihin sa'yo na kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako ah. Sige. Salamat. Sige, Romel. Babalik na rin ako sa opisina. Salamat ulit.
Mga kamorkada, hindi pala talaga ganong kadali na tanggapin na wala na talaga kami ni Mark. Lalo na kapag nagve-video call kami para makausap siya ng anak namin. Mas masakit yung part na kasama niya sa video call si Laika. Palagi kong pinapakita na ayos lang ako dahil ayokong maramdaman nila na nasasaktan pa rin ako sa nangyayari kahit yun ang totoo. Unti-unti na talaga akong nawala ng pag-asa na muli kaming mabubuo bilang isang pamilya. Nalaman ko rin kasi na nagsasama na pala sila sa isang apartment ng bagong girlfriend niya. Nung oras na yon, mas pinilit kong tanggapin na kahit kailan, hinding-hindi na ako ulit babalikan pa ng lalaking minahal ko. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. #Dear MOR, confused. Mga kamorkada, lumipas ang 2 taon na hindi umuwi ng Pilipinas si Mark kahit isang beses. Consistent naman ang pagpapadala niya ng suporta sa anak namin, kaya wala na akong ibang marereklamo pa. Kapag naman magkausap silang tatlo ni Christian kasama si Laika, ay mabait naman ang bagong girlfriend niya. Ako naman ay nag-focus na lang sa pag-aalaga kay Christian at sa trabaho. 2 taon na pero hanggang ngayon ay nakakaramdam pa rin ako ng selos at sakit kapag nakikita ko na masaya si Mark kay Laika. Kaya pinilit ko na lang na gawing busy ang sarili ko. Ang hirap naman kumuha ng taxi. Kanina pa ako dito. Ayan, di ka na! Sabi ka na sa akin! Oy, Romel, ikaw pala. Hindi na, okay lang. Maaga pa naman kaya makakasakay pa ako ng taxi. Kanina ka pa naka-out sa opisina, di ba? Nakita kaya kitang lumabas habang may tinatapos pa akong report. Kaya sigurado ako na kanina ka pa rin naghihintay ng taxi dyan. Isa pa, Friday ngayon, kaya traffic. Kaya lang, Halika na! Hindi naman out of the way yung apartment ninyo sa akin, no? sige na nga. Mabuti na lang talaga na isabay kita. Kita mo ang traffic, oh. Oo nga eh. Payday din kasi ngayon. Gusto mong buksan tong radyo? Hindi, okay lang. Mas gusto ko yung medyo tahimik. Ay, gusto mo pala ng tahimik. Sorry, kanina pa ako dumadaldal. Akala ko lang kasi mas naiinip ka kapag wala kang kausap. Ang ibig kong sabihin, ayos lang sa akin kahit magkwentuhan na lang tayo ng walang music. Okay. Kamusta nga pala yung anak mo? Ayos naman. Grade 4 na siya sa pasukan. Sinong kasama niya sa apartment niyo kapag may trabaho ka? Kumuha na ako ng yaya. Stay in siya sa amin. Maganda yon, para hindi ka na masyadong nahihirapan. Oo nga eh. Ayan, okay lang ba kung sunduin na rin kita bukas para sabay na tayong pumasok sa opisina? Ha? Bakit? Wala lang, kasi di ba madadaanan ko rin naman ang apartment ninyo mula sa amin. Saka para hindi ka na rin masyadong nahahasil mag-commute. Huwag ka maglala, hindi kita sisingilin ng pamasahe o pang tollgate. Ayun na nga eh. Hindi mo pa ako sisingilin. Hindi ba medyo nakakahiya na kung makikisabay pa ako? Pwede, pagluto mo na lang ako ng lunch paminsan-minsan. Nagbabaon ka naman, di ba? Sige na, pumayag ka na. Maingat naman ako mag-drive, oh. Halata naman, di ba? Sigurado ka ba ayos lang talaga sa'yo? Oo, basta ha, dadaanan kita bukas. Ay, nakakapagod naman tong report na pinapatapos ni Sir Ramirez. Ay nako, sinabi mo pa sis, sa Thursday pa naman ang deadline at Monday pa lang ngayon pero grabe siya magparash. Nagugutom na tuloy ako. Sana mag-lunch break na. Ayan, kape oh. Uy, salamat. Sana hindi ka na nag-abala. Maya-maya naman lunch break na rin.
Maayos lang, kasi narinig ko may meeting mamaya bago mag-lunch break. Hala, talaga ba? Oo, kaya nga baka hindi tayo agad makapag-lunch break on time. Sige, balik muna ako sa table ko ah. Salamat ulit dito sa kape. Huy sis, pinupormahan ka ba niya ni Romel? Hindi no, mabait lang yan. Kung mabait lang talaga yan, di sana lahat kami dito dinalhan niya ng kape. Hindi yung ikaw lang. Grabe siya oh. Matanong ko lang ha, kamusta na ba kayo ni Mark? Ayos naman. Pero mas mukhang maayos siya kasi nga ang balita ko, nagli-live-in na raw sila ni Laika sa Singapore. Affected ka pa rin ba? Hindi na masyado. Di nga. Oo nga. Siguro kasi nakapag-adjust na rin ako kahit paano sa setup namin. Na tatawag lang siya para kausapin ang anak namin. Na hindi niya nga ako kinakamusta eh. Pero namimiss mo pa rin siya? Normal naman siguro yun kasi ang tagal na naming nagsama. Mahal mo pa. Bakit parang ang dami mong tanong, sis? Gusto ko lang naman malaman kung umaasa ka pa rin ba na magkakaayos kayong dalawa ni Mark. Ang totoo, oo. Kaya lang, sa sitwasyon ngayon, parang malabo na eh. Alam mo naman kung gaano ako magmakaawa sa kanya. Pero parang wala lang lahat sa kanya yun. Ang sa akin lang sis, kung hanggang ngayon, umaasa ka pa rin na magkakaayos kayo ni Mark, siguro mas okay na wag ka na munang mag-entertain ng ibang lalaki. Para na rin hindi magkaroon ng dahilan si Mark na hindi ka balikan, if ever, di ba? Mga kamorkada, naiintindihan ko naman ang ibig sabihin ni Kay. Kaya lang pakiramdam ko, parang ang unfair sa akin. Wala pa nga akong kahit na anong ginagawa pero pinipigilan niya na kaagad. Isa pa, wala na kaming relasyon ni Mark dahil tinapos na niya ang lahat sa amin nang dahil sa bagong girlfriend niya. At tanging anak na lang namin ang dahilan kung bakit nag-uusap pa rin kami kahit paano. Naisip ko na baka naman pwedeng i-enjoy ko na rin ang pagiging buhay ng isang single mom. Tapos alam mo, Papa, kasama ulit ako sa top 5 ngayong third grading namin. Galing naman talaga ng baby ko. Siyempre po, mana po ako sa inyo ni Mama eh. Naku, matutuwa naman ng tita Laika mo mamaya kapag kunento ko yan sa kanya. Galingan mo palalo ha, para marami ka ulit pasalubong sa amin. Christian, maligo ka na para mabihisan na kita. Sige po, Mama. Papa, maliligo lang po ako ah. Aalis po kasi kami ni Mama ngayon. Saan daw kayo pupunta? Mamamasyal daw po kami kasama mga kaibigan niya. Mamaya na lang po ulit, Papa. I love you po. Bye-bye po. Sige na, Mark. Ibababa ko nito ha. Teka lang. Saan kayo pupunta ni Christian? Mamamasyal lang sa labas saka manonood ng sine kasi may nakuha kaming free movie passes sa opisina. Wala rin kasi yung yaya niya kaya isasama ko na lang siya. May iba ba kayong kasama ni Christian? Oo, yung mga kaopisina ko. Kasama ba yung Romel? Teka lang, kailan ka pa naging interesado sa mga nakakasama ko lumabas? At paano mo nakilala si Romel? Wala, napapansin ko lang sa mga post mo sa Facebook na lagi mo siyang kasama. Pati sa mga nakatag na litrato sa'yo, nandun siya. Ano naman kung kasama ko siya? Hindi, ang sa akin lang, kung may kipag-date ka sa ibang lalaki, huwag mo naman sanang isama yung anak natin. Sinabi ko bang date yun? Hindi lang si Romel ang kasama ko. Marami kaming magkakasama ng mga kaopisina ko. Saka hindi mo ba narinig kanina, wala ang yaya ni Christian. Kung gusto mo, umuwi ka dito sa Pilipinas at ikaw ang magbantay sa anak natin. Huwag ka naman magalit. Ayoko lang naman na baka isipin ng bata na lumalabas ka kasama ng ibang lalaki. Ano naman? Nung pinakilala mo sa anak natin yung bagong girlfriend mo, may narinig ka ba sa akin? Di ba wala? Saka pwede ba? Hindi to date kagaya ng iniisip mo. Kaya tigil-tigilan mo yung pakikialam sa mga nakakasama ko sa labas. Dahil ako, kahit kailan hindi kita pinakailaman.
Mama, pwede po ba ako maglaro kasama ng mga bata pagkatapos kong kumain? Oo naman, basta huwag ka kagad tatakbo ha. Saka ubusin mo muna yung kinakain mo. Sige po. Sis, sorry na traffic kami. Buti na lang isinabay na ako ni Romel. Okay lang, pero pinakain ko na si Christian kasi nagugutom na raw siya. Nasaan pala si Romel? Nagpa-park lang, pasunod na rin yun. Oh, ayan na pala. Ayan, sorry, medyo traffic yung dinaanan namin ni Kay. Maaga pa naman, kaya pwede pa tayong kumain bago ang pelikula na panonoorin natin. Sinama ko nga pala yung anak ko. Christian, si Tita Kay mo, oh. Kilala mo naman siya, di ba? Opo, hello po Tita Kay. Hello din, Christian. Ang pogi-pogi mo na lalo. Siyempre, mana po ko kay Papa eh. Oo nga naman. Mana sa papa mo. Christian, ito naman si Tito Romel mo. Ikaw po yung laging kasama ni Mama sa picture, di ba? Tsaka yung naghahatid dati kay Mama sa bahay. Ako nga yun. Sabi na nice meeting you po. Nice meeting you too. Alam mo, mas cute ka pala sa malapitan kaysa sa pinapakita sa akin palagi ng mga pictures ng mama mo. Alam ko po yun. Kapag papugian po, mana kay Papa. Kapag pakyutan naman, kay Mama po ko nagmana. Ang bibo-bibo naman talaga ng anak ko. Halika nga dito, pakis nga. Siyempre po. Mama, pwede na po ba akong maglaro? Tapos na po akong kumain. Oh, sige. Basta ha. Huwag tatakbo ka agad sa katatalon. Yay! Sige po, Mama! Nice meeting you po ulit, Tito Romel. Ang kulit ng anak mo ah. Parang ikaw na ikaw. Sinabi mo pa. Mas makulit yan mamaya sa loob ng movie house. Kasi mahilig yung manood ng pelikula. Tara, order na tayo ng pagkain. Mga kamorkada, naging maayos naman ang unang beses na pagkikita ni na Romel at Christian. Pati na rin yung sumunod na araw na lumabas kami kasama si Kay. Si Kay naman, hindi tumigil sa pagpapaalala sa akin na hanggat maaari, wag ko munang i-entertain si Romel, lalo na at alam niyang umaasa pa rin ako na magkakaayos kami ni Mark. Napansin ko naman ang biglang pagbabago sa kilos ni Mark sa tuwing nag-video call kami. Dati-rati kasi, pagkatapos nilang mag-usap ni Christian, hindi na niya ako hihintayin pa at ibababa na niya yung tawag. Ngayon, madalas na niya akong kinakamusta. Nagtatanong-tanong siya tungkol sa trabaho ko at mga ginagawa ko tuwing walang pasok. Pinagkukwentuhan din namin ang tungkol sa pag-aaral ni Christian. In short, parang nagiging sweet siya kapag nagkakausap kami. Nung mga oras na yon, aaminin ko na lumalaki ang pag-asa ko na muli kaming magkakaayos at mabubuo bilang isang pamilya. Pero, pinipigilan ko rin ang sarili ko dahil nakikita ko sa mga post niya sa social media account niya na maayos naman ang relasyon nilang dalawa ni Laika. Thank you ulit sa paghatid sa akin dito sa apartment ha. Pati na rin sa pagsundo sa akin tuwing umaga. Ang laki tuloy ng natitipid ko sa oras at pamasahe. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo kailangan mag-thank you palagi. Kasi una sa lahat, madadaanan ko naman tong apartment. Pangalawa, gusto ko tong ginagawa ko. Nag-enjoy ako sa bawat oras na kasama at kausap kita. Anong ibig mong sabihin? Ayan, halos 5 buwan na rin tayong lumalabas. At alam ko naman na ramdam mong gusto talaga kita. Seryoso ko sa kung ano man ang pinapakita ko sa'yo. Pero Romel, hindi ko alam kung handa na ba ako pumasok sa isang bagong relasyon. Alam mo naman na hanggang ngayon. Umaasa ka pa rin na magkakaayos kayo ni Mark. Hindi naman sa ganun. Ayan, niloko ka ng ex-boyfriend mo. Pinagpalit ka niya sa ibang babae.
Paano mo nagagawang umasa na babalikan ka pa niya? Dahil ayokong magkaroon ng isang broken family ang anak ko. Kahit sinaktan ka na niya? Hindi naman ako nagmamadali. Kaya kong maghintay kahit gaano katagal. Hanggang sa ma-realize mo na hindi mo deserve na balikan ng taong sinaktan ka at pinagpalit ka sa ibang babae. Salamat ha. Sa totoo lang, gumagaan ang pakiramdam ko kapag kasama kita. Kahit naguguluhan pa rin ako, nawawala naman yung lungkot dahil sa ginawa sa akin ni Mark. At least nararamdaman mo na nagiging parte na ako ng buhay mo. Baka nga tama ka. Hindi ako pwedeng umasa ng paulit-ulit na kaya pa naming ayusin ng lahat. Pero ayoko pa rin madiliin yung mga bagay-bagay. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, maghihintay ako. Salamat, Romel. Gusto mo bang magkape muna sa loob? Pwede ba? Oo naman. Halika. May binili akong kape. Sobrang tapang kahit kalahating kutsarita lang ang inilalagay ko. Talaga, mahilig pa naman ako sa matapang na kape. Bakit ngayon ka lang? Ganitong oras ka ba talaga dumadating sa bahay araw-araw? Mark? Kailan ka pa nakauwi? Kaninang umaga. Iniwan ko lang mga gamit ko kina mami pagkatapos dumiretso na ako dito. Bakit hindi ka man lang nagsabi? Dahil gusto ko sorpresahin ka. Pero ako pala yung masusurpresa dito. Pare, Romel nga pala. Hindi kita nakausap pa. At mas lalong wala akong pakialam kung sino ka pa. Huwag mo namang bastusin ang kaibigan ko. Kinakausap ka niya ng maayos. Romel, siguro mabuti pa umuwi ka na lang muna. Sigurado ka? Ayos ka lang ba dito? At bakit naman sa tingin mo hindi siya magiging maayos kasama ako? May iba ka bang gusto sabihin ha? Diretso mo na lang kaya ako. Mark, pwede ba? Tumigil ka na nga dyan. Romel, sige na. Umuwi ka na. Salamat ulit sa paghatid sa akin. Hintayin ko na lang yung text mo mamaya. Sabihin mo nga sa akin. Saan pa ba kayo pumunta ng Romel na at ganitong oras ka na nakauwi sa bahay ha? Wala ka na dun. Ayan. Hindi mo dapat iniiwan ng matagal ang anak natin ng mag-isa dito sa bahay. Hindi ko siya iniiwan ng mag-isa. Kaya nga kumuha ko ng yaya niya, di ba? Para magawa mo makipag-date sa iba. Wow! Sa'yo na pinagpuputok ng butsi mo dyan. Dahil nakita mo na may kasama akong ibang lalaki. Hindi. Teka nga, Mark. Magkaliniwan nga tayo. Nung nakipaghiwalay ka sa akin para pangatawanan mo yung bago mong girlfriend, may narinig ka ba sa akin? Pinakailaman ba kita sa mga lakad yung dalawa? Hindi ka man lang nga nagpaalam na ipapakilala mo na yung like ka na yan sa anak natin. Pero ikaw ang nagpumilit na sabihin sa kanya na tapos na tayong dalawa. Dahil yun naman ang totoo, di ba? At ayokong paasahin yung bata na pagbalik mo, tutuparin mo pa rin yung mga pangako mo sa aming dalawa. Na mabubuo pa rin tayo bilang isang pamilya. Tama na yung ako na lang. Ako na lang yung umaasa na mabubuo pa rin tayo sa huli. I'm sorry. Kaya pwede ba, Mark? Tigil-tigilan mo na pakikialam sa personal na buhay ko na wala namang kinalaman sa anak natin. Dahil wala ka ng karapatan. Ikaw ang nag-alis sa karapatan mo sa buhay ko! Sa totoo lang, naguguluhan na ako sa nangyayari at nararamdaman ko ngayon eh. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kasi alam kung mahal ko na ba talaga si Laika o nangungulila lang ako ng mga panahon na hindi kita kasama. Ngayon kasi parang pakiramdam ko, ikaw pa rin ang mahal ko, Ayan. 3 taon. 3 taon ka na nasa Singapore. At sa mga panahon na yon, paulit-ulit mong pinaramdam sa akin na ayaw mo na sa akin. Na hindi na ako yung mahal mo. I'm sorry, okay? Naguguluhan lang talaga ako. Sa tuwing makikita ko sa mga post mo sa social media na masaya ka kasama yung Romel na yun, hindi ko maintindihan kung bakit pero nagsisilos ako nasasaktan ako. Pero paano si Laika? Paano ang girlfriend mo? Mark, bago kita binitawan, ilang beses ako nagmakaawa na ayusin natin to. Na ako yung piliin mo. Kami ng anak mo. Pero hindi eh. Nagmatigas ka at sinabi mo na si Laika na yung mahal mo.
At wala nang maaayos pa sa ating dalawa. Pero noon yun. Yun na nga! Pinili mo siya noon. At ngayon na, unti-unti ko na talagang natatanggap na wala nang pag-asa na maging isang buong pamilya ulit tayo. Babalik ka? Guguluhin mo ako at ang nararamdaman ko? Kung sabihin ko sa'yo na tawagan mo ngayon din si Laika at mamili ka sa aming dalawa. Sinong pipiliin mo? Hindi ko alam. Ayoko mamili. Wow! So bakit pala nandito ka? Bakit nagagalit ka kasi may ibang lalaki na naghahatid sa akin? Pwede ba? Huwag mo na nga paguluhin pa lalo ang sitwasyon nating dalawa. Bigyan mo pa ako ng chance. Gagawin ko lahat para naman... Paano kita bibigyan ng pagkakataon kung hindi ka nga sigurado? Mark, mabuti pa siguro. Umuwi ka muna sa inyo. Hindi ko ipagdadamot ang anak natin pero please, huwag mong guluhin ang personal na buhay ko nang walang kinalaman kay Christian. At please, bago mo ako kausapin, siguraduhin mo muna kung ano talaga yung gusto mong mangyari. Dahil pagod na akong umasa at magmakaawa sa'yo na buuin ulit ang pamilya na to. Mga kamorkada, umuwi muna si Mark sa bahay ng mami niya. May isang buwan pa siyang bakasyon dito sa Pilipinas bago bumalik sa Singapore. At sa halos isang linggo na pagstay niya dito, hindi lang isang beses niyang sinubukan na kausapin ako tungkol sa aming dalawa. Pero kagaya ng sabi ko, linawin niya muna ang lahat ng tungkol sa kanila ni Laika. Hindi niya rin pa kasi binibitawan ang relasyon nila ng bagong girlfriend niya. Naguguluhan pa rin daw siya sa nararamdaman niya. Lalo na kapag nalalaman niya na magkasama kami ni Romel. Pero kamorkada, sa huling beses na nag-usap kaming dalawa, ang sabi niya ay balak na niyang tapusin ang lahat sa kanila ni Laika pagbalik niya ng Singapore. Gusto niya raw kasi na magkausap muna sila ng personal. Hindi ko tuloy alam kung aasa na ba ulit ako na magkakabalikan kaming dalawa. Ako tuloy ang mas naguguluhan sa nangyayari ngayon. Mali ba talaga na bigyan ko ang sarili ko ng chance na maging masaya sa ibang tao? O mas mali na paasahin ko muli ang sarili ko na mabuo kami ng pamilya ko? Mga kamorkada, dito ko na tinatapos ang sulat ko. Maraming salamat sa pagpili at pagbabasa ng kwento ko. Sana mabigyan niyo ako ng payo sa kung ano ba ang dapat kong gawin ngayon dahil gulong-gulo na ang isipan ko. Gusto kong bigyan ng pagkakataon na mahalin si Romel. Pero may bahagi ng sarili kong nagsasabing si Mark ang piliin ko para mabuo muli ang pamilya naming tatlo. Hanggang dito na lang muna. God bless and more power sa lahat ng bumubuo ng Dear MOR. Gumagalang, Ayan. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. #Dear MOR, Confused.